On 12 day 2, pang-apat na laban na araw natin. Dito tayo ngayon sa Diwalwal, Davao de Oro. Tama ba? Shoutout sa inyo dito. Dami palang mina dito. Mining capital of Davao. Flip top magigay para sa parating natin laban. Sa kanan ko, Tagum City represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para i-Plaridel. Sa paglipad, siguradong magniningas. Ang talentong matagal lang nakaposas. Mga balakid may misulang isang rehas. Ang apoy sa iyong dibdib, kailan may hindi yan kukupas. Sa paglipad, siguradong magniningas. Ang talentong matagal lang nakaposas. Mga balakid may misulang isang rehas. Ang apoy sa iyong dibdib, kailan may hindi yan kukupas. Candelabra, candelabra, candelabra. At sa kaliwa naman, Las Piñas City represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para i-Slok 1. Hatak lang ng velo upang mapanindigan ko ang papel sa bawat weto. Pantamay laking kargado ng 100%. Hulog sa bingit pag ang pagkasinta ko'y sumeta. Nanahimik ko radar sa mga nagpipilit na makasingit sa lugar kung sa pwedeng humigit. Sa aking pagkabrutala nagpakalat ng iget. Nakakasang bawat bitawat pamukul ko ay lintik. Team GLB, 3Gs, Tropang Sierra. Nanalo ng coin toss si Slok 1. Pili niyo mauna si Plaridel. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin. Unang banat, on 12 day 2, Plaridel. Yo, yo, yo! Game, game, game! Way naman ang pampainit, sa tulog pa na mantika. Bulukan at sunog kapat durog pa iyong diwa. Walang laman, butot, balat, simot, lahat ng kita. Matugo aking dura pagkat may hiwa ang aking dila. Isang makatang hilaw, napaaga ang iyong pagpitas. Mahuhulog sa malagim ko na balak. Pero pakakatandaang inaapak-apakan mo na ang ubas bago magkaroon ng isang alak. Mapangahas, mapanakit, pamimersonal mo na pantarak. Sadyang matalas talaga ang dila kapag mapurol ang iyong utak. Oo, mapurol. Mapurol ang kathamong inilatag. Malapison ko na pahaging, maburol na kathamo pinapatag. Kasi kakarampot mong pangunawa, isang makitid na espasyo. Malawak ang aking isip, pwede ka ditong mag-insayo. Dahil kinulang sa dilig, nalanta mo ng pag-iisip. Yan ay aking kagalakan at sa'yo'y pagkabigo. Ulam naming mahihirap, utak mong naging tuyo. Kung pagpuyo. Dahil kada bigwas ko ay tulog. Kahit di ka pa kumutan ng antok. Sadyang hindi ako mapalad kasi puro lang ako suntok, tabugok. Pero ako isang burok. Di ko masikmurang manikmura ng sikmura ng iba. Di ko masikmurang manikmura ng sikmura ng iba. Propesyon ko'y marangal. Kaya approve sa akin ang karamihan. Ikaw, nasa kalingkingan. Kaya abot dangkal lang ang saklaw ng iyong karunungan. Kaya lagapak sa bangin itong nag-aas ng hari. Naubusan ng hiling. Nagmistulang alading, sa McDonald's ka lang naman, pwedeng mag-alaking. Papansin sa sikat panayakbay. Sa ibang biyahe, umaangkas, sumasakay. Pero katayuan sa buhay, bakit pa rin nakasaklay? Di ka pa rin mahalimuyakbay. Mangangamoy ka lang kung ilang araw ka ng bangkay. Ilang araw ka ng bangkay. Kasi laman ng iyong isip, purong kabastusan. Bit-bit ng aking dunong, purong luntian. Ikaw ang naiisip kong sagot sa tuwing tinatawag ako ng kalikasan. Kasi papel mo sa liga, may kasaklapang kalakip. Alam mo kung ano yung masakit, nilalamukos mo na ang papel bago ito ipahid sa puwet. Kaya isang salita lang maririnig, ito isang pakonsuelo. May 3GS na tutumba pagkatapos banggitin ng fuego. Ano ba natin Slok 1? Pakinggan natin. Okay, discuss ko lang. Okay. Ang dami nyo na ba? Ang dami mo mga tao. Ang dami nyo sinabi na ibig sabihin, papatayin niya ako. Yeah? So papatayin mo ako. Your boss is such a lame. Puta tatlong buhay ko sa battle, ba't ako magko-complain? Flip top game! Hey! Hey! Pause ako. Go, Bugoy! So you are Plaridel. The stupid MC from Davao that has a Russian accent. You look like a government project called Oxymiron with a motherfucking corrupted budget. I know you. The one who converted the Hot Wheels into aircon. Do you know Nokia 3310? It is made from his cells, that's why it's called cell phone. Cell phone. Plaridel, the motherfucking English spoken mentor to do. Tangina ka! Isa
English, uuntog ko ulo mo. Huwag mo aming yabangan ng English kung sa Tagalog nga, bulol inyong dila. Kung di pa na-invento yung barko, di kayo makakatungtong ng Maynila. Tapos kinakatakutan tugma mo. Rhyming in tandem. Bangis, sabi niya. Everest ako. Apo alang. Ako'y magulang pa sa magulang. Ika'y magiging apo ko lang. Apo ko lang. So pwede ko pala sabihin mukha kang namatay na pagkain. Food dye. Ganun ba yun? Diyan ka magaling, gago. Kaya ikaw, hindi ka pwedeng maging ugat ng puno. Kawawang mga batang naniwala sa maling turo. Sa iyong isip ay ituro, walang tsansang lumaguto, maski iprenda, imong utok, putadili na magtubo. Hinati mo yung zero, 0.5. Tang-ina mo, saan ka na grade 3? Ang tanga mo sa science, manang-mana ka sa nanay mo si Lenny. Tapos, 15 minutes before 3, you got 2:45. Wes, tawagin mo akong Bastampid the second. 3 minutes before 4, tutok tong 3:57. Sunod-sunod yung bang, 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 nakakarindi na parang TikTok. Ulit. Sunod-sunod yung bang, 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 nakakarindi na parang TikTok. You'll hit the floor like left, right, daig pa nagkikrip walk. Kada putok, double action, manunuot yung punto, pati real talk sa sobrang totoo. Mapipilitan si boss, tatanggalin ka na sa flip top. Kasi ang tanda mo na. 22 years old, sumasali pa rin ko ng mosquito. Balita ako, puro dengue ang inabot ng mga pumantay dito. Pero may rookie of the year na dumating na nagngangalang Master Pito sa Davao. Pinag-aagawan nila yung papremyo ng lolo ni Digong na 20 piso. Kaya nakabili ito ng resort. Oo, may sarili itong resort. Pag dive mo, may mga napkin kang kasabay. Sa libo-libong mga nag-outing, ilan lang umuwing buhay. O isa na kung nadedo sa lunod o kaya nagkapilay-pilay. Kaso hindi eh. Karamihan, bulati raw kinamatay. Ang masaklap pa nung pre, cancer survivor yung isa. Tapos kagagaling lang din sa COVID. Kung ano-ano pang gamot na ininom, puta mamamatay lang pala sa dumi ng tubig. Kaya ngayon, may swimming pool. Kaya ngayon, may swimming pool. Di ka nalalamang sa akin ng paligo. Susulitin ko yung babat habang hawak-hawak yung mojito. Nanamnamin ko yung paglangoy, tol. Hanggang sa pag-uwi ko. Basta walang ahon-ahon sa akin ngayon. Di ikaw pinuntao rito. Ano ba nan? Bawi. Yo. Taglish daw ang aking sambit. Katotohanan hindi may pagkakait. Sinadya ko magsalita ng wikang banyaga para sa malansang isda ako ay hihigit. Kasi wak ang iyong spit. Brad, don't sleep. Please stop, don't speak. Kahit pa mag-bob and weave, duck and slip, mapupuruhan to sa sugar. Ray Robinson, damn so sweet. Ikaw representante, bandila ng gang mo sa streets. Pues ililipit gutong matawat para nag-flag retreat. Nag-aas ng marunong. Hampas daw niya isang daluyong. Itinatangay lang naman itong mahangin na yung mga tuyong dahon. Hambog wala sa lugar. Nalulong sa ganyang bisyo. Nakikipagtaasan ka ng ihi sa may bawal umihi dito. Kaya aasintahin ko yung tuktok. Walang ibibigay na palugit. Para mas klaro yung sintido, lalagyan ng salungguhit. Oo, ako'y mababa sa talampakan, pero ako sa akin ikaw ay susunod. Pero ako'y mababa sa talampakan, pero sa akin ikaw ay luluhod. Mga bala ko'y magsisilbi mong utusan. Sa'yo lang sila susunod at malugod kong itatanim. Palihim yung patalim para mas malalim pa yung hiwa. Mamamalayan mo lang sinasaksak kita sa likod kapag nakagat mo na iyong dila. At ang metro ay suriin, pinakamainam na gawin. Dumarami iyong tagas, tumaas ang bayarin at may aanihing gantimpala. Sa brutal na pagpatay, street food vendor ako sa India, kumikita sa maruming kamay. At ilalagay sa body bag. Hindi. Sisiksik sa attache case. Katawang hiwa-hiwalay parang annulment case. At hanggang sa puntod mo ay ako pa rin magkakalat. Magiging kaso ko, grave misconduct, and you deserve a better ending. Kyrie Irving nagalawan. I'll put a cross over sa iyong libingan. Pero ang lahat ng yan ay pawang bunga lang na malikot kong imahinasyon.
Sana iyong nasilip, pinag-isipan mga katha, kahit katama, katangiisip. At ang aking munting hiling para sa katunggali, isang karma at dilubyo. Pagkat isang karma at dilubyo, lahat yan ay magkakatotoo pagkat ang bigkas ay nanggagaling sa nagdidilang anghel, isang demonyo. Paano ang banat? Pakinggan natin. Maglarubat. Bias ko, boss. Game. Pangalan na ito, George Grenade. George Grenade. Scientific name nun, Siraulosis Kamatis Meningitis. Nang ibig sabihin sa Tagalog ay isa kang blue babying may hepatitis. Blue na, tas dilaw pa. Bangis. Kumukolorway pa nga. Swerte mo naman, kakapanganak pa lang sa yung gago ka, Golden State ka na. Golden State ka na. Yung iba, pag nakita si Crush, nagbablush, sumisigaw. Ito, pag nakikita si Crush, imbis mag-blush, naninilaw. Kakakain mo ng matamis yan eh. Imbis diabetes, nagka-hepatitis to. Pero kahit anong hepatitis pa yan, tangina mo, panis siya sa tuberculosis ko. Pinakinggan ko yung bagong kanta ni Plaridance. Ang lakas, lalo na yung padyak sa tricycle. Naghahabulan kayo ng beat, ang sweet, parang teleserye. Yung chorus ata, si Eudora, pag pinakinggan mo, puro kuryente. Yung mga tropa naman na ito, pag nag-isip ng title, tangina, parang gago rin. Title lang kanta na ito, Litrato, Larawan, Imahe. Talagang album gagawin. Alam ko yan lahat kasi nung pumunta ako doon, niyaya ako na itong gumawa ng truck. Hinintay ko ng saglit, pagbalik, putang ina, may dala-dala ng jack. Akala ko pa naman, akala ko pa naman gagawa na ng malakas na linya. Malaman-laman ko, magwa-wiring na pala kami ang puta. Nasayang lang tuloy yung mga hinanda kong mga dabat, mga filler. Nag-construct pa ako ng 16 bars, pinag-construct nyo ako ng 16-wheeler. Huwag kayo mabayos lang dito. Walang truck na malakas ang kayang malikha nito. Kundi, idadamay kayo sa mga langis-langis ng pagmimekaniko. Tapos, sasabihan mo aming squatting? Ha? Squatter? Tangina ka, kahit anak anong mayor, kaya kitang pabilhin ng ice water. Youngster. Di mo kayang daanin sa katawan, tol, kahit mukha kang nag-gym. Gantong-ganto itsura ng mga gwardiya sa tambunting. Hindi pong naka-winches pa po. Tapos yung sapatos ang kapal ng kiwi. Nagpupunas sa harap ng sinlaan, nagpupunas ng bagong kuha niya na Rusi. Kaya sige! Sige! Inabas mo na lahat ang mga walang kwenta mo na multi dahil magkukumparaan tayo dito pagdating ng round 3. Wala akong album, wala akong track. Okay, round 3. Game. Bagsak sa maestrong Serdeo. Pakikipagdebate mo'y aking nirepaso. Nagtahi siya ng kanyang obra at ikay naging ritaso. Nag-submit ka na ng floor wax, ikaw pa rin ay nilampaso. Pinulbos itong bata, binugbog walang awa. Lagpak sa report card pero sa mukha may pasang awa. Kasi sa oral recitation, napasubo, hindi nakaimik. Nagpakasal, nagpasakal, nag-choke, lumagay ka sa tahimik. Amnesia, karamdaman, tila dinalunasan na sugat. Wala bang muscle memory? Kaya di maalala laman ng sulat? Patapo ng mga titik, kaliwat ka ng mong bitbit. Mistulang nagkapit bisig, tapos tapon ka dito, tapon ka doon. Putya, anak ka ba ng Pasig? Pero someone's trash is another man's treasure. Yun yung kasabihan. Kaya trip mo, treasure hunting sa basurahan. Halungkat buhay personal, yan ang pagbibo niyang hirit. Buong round, puro chismis, kada minuto, ala Christie per minute. But it doesn't matter. It doesn't matter. Di ako takot sa payasong nangangalkal. It doesn't matter. Di ako takot sa payaso sa imburnal. Pennywise. Pennywise,
Pennywise, kalakal basura maghapon. Babad sa araw kaya clear as day ang justification. Pennywise nga si Pennywise kasi barya-barya lang ang naipon. At ang aking nasipat, ang bagan ay malinaw. Nanggaling sa iba't ibang parte kaya si Frankenstein nagiging halimaw. Sip-sip tayo sa kapangkat para mapadali kanyang sulat. Para kang lintang dumikit sa balat na may sugat. Pabuhat, napakaswerte. Para magkakulay kanyang luto, pinalagyan ng atsuete. Tinutulak, paandar, karerang puro kolorete. Pinipilit kang tumakbo para kang Sara Duterte. Pero hindi ko forte, personalan. Pero ikay may pagkukulang na di mo napunan. Nanatili sa dilim, di pa rin naliwanagan. Kahit dala-dalawa na, ginawa mong ilaw ng tahanan. Namumulaklak kanyang mga salita, mapanghalina sa bubuyog. Tila nanlilin lang ng fishbowl vendor para makarami siya ng tuhog. Maruming intensyon, nagtagumpay di naglaon. Sadyang laway lang daw puhunan pag nagsisinulid sa karayom. Kapansanang sagad, di niya mailahad, sustento sa anak, di mabuksan kanyang palad, abay pugay kamay, pambihirang abilidad, nakakatakbo itong lumpo sa kanyang responsibilidad. Kaya kakambal ng sobrang kalayaan ng pagiging irresponsable. Yan ay aking simpleng abiso. Kung nagawa mo magputol ng puno, matuto kang magbuhat ng troso. Dalawa taon nilulusutan. So sinasabi mong babaero ako? Yes. Wala daw pang sustento sa anak. Baka ampasin kita ng tagpi 50,000 na gatas ng anak ko. Hindi, sige, bahala na, kung alanganin man. Nakalaman kita, tsaka itong araw na to, ako'y naging proud. Salamat ka, bayis yung proud. Game. I got you. Go. 3GS, bukang bibig ng Sokmed. Literal na most hated. Dahil nasama sa most paid yung mga dating underrated. Ano, tol? Yung 3GS, bias ba? Kakaganyan yun, yung dalawang kagrupo ko, finals na. Sinasabihan ba kami, bro? Akala mo ba maangas ka? Eh sa akin galing yung down payment ng venue ngayon, tangina mo, lumayas ka. Ayun talaga yun. Tropa ko yun, pero di niya alam. Sa akin galing yung venue ngayon, kaya tangina mo, lumayas ka. Teka lang, boss. Pwede ka na mag-choke, tato ka naman. 3GS talaga kami. Okay, game. Sa akin galing yung down payment ng venue ngayon, kaya tangina mo, lumayas ka. Siya si Plaridel. Ang mahiwagang may-ari ng operator ng tricycle. Nung isang araw, nakita ko to. Sa may bandang sa bote. Kumakantot-kantot ng mga galising babae. Tangina mo ka. Ang sobrang bangis mo, sobrang libog. Hanggang ngayon nilalabasan ka pa. Wala man laman namin doon sa dorm, putang ina mo, may tulo ka pala. Wala kang kwenta, tol. Bias kasi yung bro, eh. Game. 3GS, bukang
ang bibig ng sockmate. Literal na most hated. Dahil nasama sa mga most paid yung mga dating anti-rated. Ano tol? Yung 3GS bias ba? Kakaganyan yun ang kakaganyan. Yung dalawang kagrupo ko, finals na. Sinasabihan mo kaming broke. Akala mo ba maangas ka? Sa akin galing yung down payment ng venue ngayon. Yan, tang-ina mo, lumayas ka. Tang-ina mo. Dahil makulit yung mga grupo ko, para di na ako magkalat, sige, panalo ka na, mamaya pagsasapakin ko yung lahat. Ano, ayaw mo? Easy! Go, go, go! Ayaw, go! Sabay! Mga nakong tanga, boss. Di, okay na. Di ba tatlo buhay mo? Sabay, para sa laban nila. Yo, check. At bago tayo tumuloy sa judges explanations natin, malamang narinig nyo na yung judges decision announcement sa battle mismo. At maaring maging controversial to. At unang beses ko to gagawin. Maraming magtataka siguro bakit ngayon ko lang to ginamit o in-exercise yung otoridad para gawin nito. At posibleng maging problematiko rin siya habang tumatagal ang liga. Pero tingin ko ito ang isa sa pinaka maganda at bihirang pagkakataon para gamitin tong otoridad ko. Malamang narinig nyo yung announcement kanina kung sino nanalo. Nanalo daw si Slack 1. First time flip top history, kailangan ko talagang i-veto yung judges decision dito. Simple lang naman, napakalupit ng laban. Huwag niyong sisihin si Slack 1 dito, wala siyang kinalaman talaga dito. Huwag niyo ring sisihin ng mga judges. At syempre, yun yung pananaw nila. At kaya namin hindi ginagawa to dati pa. Syempre, gusto namin panindigan yung judges decision. Pero tong battle na to, bilang hindi naman siya tournament battle, hindi siya high stakes battle kung tuusin. At medyo mas madaling halimbawa para i-overturn yung decision. Tingin ko tama lang talaga na manalo talaga dito si Plaridel, no? Kaya kung ano man yung judges decision kanina, ibabalik rin na natin. Ang nanalo sa laban na to, si Plaridel, kaya mag-ingay para sa kanya at enjoyin nyo pa rin yung laban nilang pareho. Napakagandang style clash. Sobrang solid ni Slack 1. Kung nailabas niya sana yung third round niya, baka malamang iba yung resulta. Pero syempre, ang alam ko, sabi ng ibang judges ay nanalo na siya sa first 2 rounds. Pero kung iambing nga natin sa kahit anong combat sports, no, pwede mo naman bugbugin yung kalaban mo hanggang dulo. Pero kapag sa dulo, ikaw yung sumuko, edi madali lang, di ba? Parang, at hindi eksakto lagi yung ganung pag-aambing. Hindi naman magkapareho palagi ang battle rap sa martial arts or combat sports, no. Kaya hindi naman laging applicable yung ganung pag-aambing. Pero dito sa laban na to, tingin ko napaka-applicable talaga niya at relevant talaga siya. Pero uulitin ko, hindi ito madalas mangyayari sa future ng flip top at lalong-lalo na hindi sa mga high stakes battles. Gusto lang, syempre gagawin pa rin namin lahat para makapili ng magandang halo lagi ng mga kurado natin at hanggat maaari papanindigan din natin lagi yung mga decision nila. Kaya ayun ulit sa madaling salita, sorry Slack, reverse decision, hindi ka pwedeng manalo sa labang to. At panalo dito si Plaridel, tanggal ka na Slack, de joke lang. Ayun, enjoy nyo pa rin yung battle. Sana enjoy nyo at yun, maging mas mature sa discussion pagdating sa kahit anong judging, lalong-lalo na sa subjective art form at lalong-lalo na sa iba't ibang halo ng mga judges natin kada battle, no? Kaya, ayun, enjoy. Plaridel versus Slack 1. Okay, spambes para sa kanilang pareho. Ang boto ng orado, makakita talaga kayo ng bias 3-2 magingay para kay Slack 1. Oh, sabi nila eh.
Binasi ko siya. Binasi ko siya per round ko siya binasi. Per round ko talaga siya binasi. Doon talaga ako dito. Binoto ko 1 and 2. Slack 1 yun, 1 and 2. Tapos yung round 3, sobrang kay Plaridel yun, sobrang takas. Pero per round ko nga siya binasi 1 and 2. Hindi ako bias. Kasi nasa kakanood ko sa Slack 1 and 2. Ikaw bias? So, paliwanag ko ulit. Paliwanag ko. Bias! 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 Asawa ni Slack 1 yan eh. Slacks 1. Hindi, kita naman doon sa round 3. Sisa muna natin doon sa round 3. Baka sabihin bias naman ako. Sisa natin sa round 3. Round 3 talaga. Nakuha ni Plaridel yun para sa akin. Doon lumabas lahat ng mga sunod-sunod na constructed na lines niya. Punch per punch talaga yun. Sa kanya yun. Tapos doon naman sa round 3, halata namang joke doon si Slack 1 na parang nangingingoy na lang siya doon, tinatry na lang niya saluhin yung round 3. Pero ito, doon sa round 2, dito tayo sa round 2 talaga. Yung round 2 kasi ni Slack, doon sa, sa padulo, sumula umpisa hanggang padulo, yung umpisa, medyo mahina. Pero nung padulo kasi parang nabawi niya yung momentum. Pero yung verse kasi ni Plaridel naman, sumabay yun talaga. Sa first, sa first, what do you call that? Sa umpisa ng round naman, ng round 2, doon naman, yung umangat yung skills niya sa pagsusulat sa rhyme scheme. Kung sa sulat-wise talaga, kay Plaridel yung first half. Pero yung second half ng round 2, kay Slack 1 yun, dahil nabawi niya yung momentum. Parang lang din, parang ganito na lang din, para siyang Harlem, tsaka Mastapit yung nangyari. Iba yung, pagka nakuha mo yung talagang, ng tao, kahit gano'n pa kagaling yung sulat ng isa, kapag parang nakuha mo lahat, dun nagkakatalo sa round 2. So, tinay ko yun. Tapos round 1, binigay ko Slack 1 yun. Kasi kita naman dun na talagang namahal ko yun. Pero yun nga, dun round 1, dun talaga umangat yung round 1, dun talaga umangat yung mga niya, yung mga jokes niya, yung mga unexpected niya na parang, let's say, rip-off ni Mastapit para sa akin. So, round 1, Slack 1, round 2, round 3, Plaridel. So, in short, kailangan ko na lang mamili kung sino mas umangat dun sa dalawang rounds. So, para sa akin, mas lumamang talaga si Slack 1. Round 1 kay Slack, round 2 and 3, obviously 3 kay Plaridel. Yun, so pakinggan niya lang, line per line. Despite of the naman, pare, yun, Plaridel yun dapat. Yo, binoto ko si Slack 1. First round nila parehas, may mga magagandang binitawan si Plaridel. Ang kaso na clown siya ni Slack 1. Kumbaga natabunan siya na yun nga, na clown. Round 2, dikit na yun. Palakas ng palakas si Plaridel. Meron ako nagustong yung sa track na sinasabi ni Slack 1, yung sa album, larawan, imahe, tapos gagawa ng album. Para sa akin tumatak yun, kaya binigay ko sa kanya yung round 2. Yung round 3 naman, obviously, kay Plaridel talaga yun, sobrang lalakas, sunod-sunod na haymaker. Pero dahil per round ako mag-judge, kahit pa sabihin mong nawala yung round 3 ni Slack 1, kuha niya pa rin yung dalawang rounds eh. So, kumbaga, either way pwedeng manalo, pero dahil per round yung judging, 1-2 kay Slack 1, tapos yung third round kay Plaridel. Congrats pa rin. Banang Rebelde, para sa akin sobrang dikit ng battle. 1 and 2 para sa akin tabla. So para sa akin round 3 yung naging deciding factor. Kaya ako tinabla yung 1 and 2 kasi pareha silang magaling sa ginagamit nilang style. So obvious naman na style clash. So yun, medyo hindi ko pa matimbang, pero naiintindihan ko kung bakit napunta kay Slack 1. Dahil para sa akin, sobrang dikit lang nung 1 and 2. Pwedeng mapunta either way. Binasi ko lang talaga siya sa round 3. So which is yun nga, dahil sa choke ni Slack 1, dahil na gulo siya sa round niya. So kailangan ko talagang ibigay kay Plaridel.
Plaridel dahil ang linis ng performance niya. So, Plaridel.